Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. In this video mga kababayan, pag-uusapan po natin yung mga naganap na malalaking bakbakan. Okay? Nitong nakaraang araw lamang po sa pagitan po ni Canelo Alvarez at ni Terence Crawford, ganon din ni Murodjun Akhmadaliev laban kay Naoya Inoue ang monster. So parang isang araw lamang po nangyari ang kanilang laban, ang pagitan lamang po ay oras mga kababayan. Sa pagitan po ni Terence Crawford at ni Canelo Alvarez, makikita po ninyo na marami po ang mga netizens na nag-react sa naging laban po nilang dalawa dahil sa napaka-boring nga daw po nang nangyari. Tinagurian po siyang fight of the century pero wala pong gaanong aksyon, no? Ang ginawa po ni Canelo ay sumugod ng mga strong punches, mga power punches, mga knockout punches, pero inilag-ilagan lamang po ito ni Terence Crawford na siya naman pong parang naging Manny Pacquiao versus Mayweather 2.0 nga daw po according po sa ilang mga netizens po natin, na kung saan ginawa pong tactical play or ginamitan po ni Terence Crawford ng tactical play or boxing skills ang naging laban. Kaya hindi po gaano naging exciting. Pero congratulations pa rin po kay Terence Crawford dahil po siya ay nanalo na via unanimous decision, no, kontra po kay Canelo Alvarez. Pero ganun pa man mga kababayan, nakalagay po dito, no, sa hindi ko po alam kung nagkamali ba ito sa AI judge. Ito po yung fourth judge. 'Di ba kung titinan po natin ang classic or yung talagang judge ng boxing, tatlo lang po 'yun. Pero po dito sa Ring Magazine, sinabi po dito merong pang fourth judge at yan po ay isang artificial intelligence judge. So according po sa artificial intelligence na judge na ito, ay tabla lamang po ang resulta ng laban ni Canelo at ni Terence Crawford. Sinabi po dito, the Ring's AI fourth judge scored Canelo Alvarez versus Terence Crawford a 114-114 draw. Ibig sabihin po, walang nanalo, tabla po ang laban. At ito po yung scorecard dyan po sa picture, makikita po ninyo mga kababayan, ganyan po mag-score ang AI. Ganun pa man, kitang-kita naman po ng buong mundo at ng majority ng mga tao na nanonood. Okay, kapwa sa live at kapwa din sa online na talagang nangibabaw po talagang boxing skills ay ring IQ nitong si Terence Crawford kontra kay Canelo Alvarez. So siguro dahil matanda na rin po si Canelo Alvarez, dahil habol po siya ng habol kay Terence Crawford. Ganun pa man mga kababayan, sinabi po dito sa Focus Sports, ano na po ba yung sunod na mangyayaring karera or gagawin po nitong si Terence Crawford na talagang pinupuri ng mga tao sa anumang sulok ng mundo po ngayon dahil sa pagtalo niya at dahil sa pinanindigan po niya yung sinabi niya sa mga press conference po nila ni Canelo Alvarez. Natatalunin po niya ito. Sinabi po dito, Crawford has successfully moved up 2 divisions and defeated Canelo Alvarez, becoming a 3-division undisputed world champion. So siguro siya po yung kauna-unahan na undisputed sa 3 division. Pag sinabi pong undisputed mga kababayan, ito po yung hawak po niya sa isang weight class, okay? Or weight category ang lahat ng 4 belts. Yung mga major belts like WBA, WBC, WBO, and IBF, na kung saan dapat 4 na boksingero po ang humahawak nun. Pero isa lamang po ang boksingerong humahawak dahil tinalo niya po lahat ng mga champions na yun. Kaya nga po, The Ring Magazine din po siya dahil hawak niya po lahat ng mga belts na yun mga kababayan. At pag sinabi pong undisputed world champion, hawak niya po yung 4 major belts. Pero ang sabi po dito, 3-division undisputed world champion, ibig sabihin, lahat ng mga humahawak ng 4 belts na yun sa mga division. For example, si Naoya Inoue po ngayon sa kanyang division sa 122 pounds, hawak niya po ang WBA, WBC, IBF, and WBO belts. Ganun din po ang Ring Magazine, mga kababayan. Bali 5 po yun. Undisputed champion po yun si Naoya Inoue. Ngayon,
ang may hawak po ng 4 belts sa division ni Crawford noon ay siya. Tapos give up niya po yun para hamunin si Canelo Alvarez na undisputed champion po sa division niya. At tinalo niya po ito, kaya nga po naging 3 division undisputed world champion po itong si Terence Crawford, na kung saan napakaganda po ng kanyang record, mga kababayan. Ganun pa man, ang sabi po dito ni Turki Al-Sheikh, sabi po, following this victory, boxing promoter Turki Al-Sheikh is exploring the possibility of a matchup against David Benavides and of course, kontra po dito kay Terence Crawford. So, pa-comment po dyan sa ating comment section kung kayo po ay sang-ayon sa magiging laban po nila, mga kababayan. At isingit lang po natin, no, yung pagpanaw nitong si The Hitman Hatton, no, na nakalaban po ni Manny Pacquiao nung mga nakaraang taon na. Opo, ito po yung sinabi ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao's statement on the passing of Ricky Hatton. I am deeply saddened to hear about the passing of Ricky Hatton. He was not only a great fighter inside the ring but also a brave and kind man in life. We shared unforgettable moments in boxing history, and I will always honor the respect and sportsmanship he showed. Ricky fought bravely, not just in the ring but in his journey through life. He truly had a good fight, and we are all blessed to have been part of this wonderful journey. So kahapon lamang po yan, September 14, 2025. So pumanaw po si Hatton sa edad na 47 at hindi pa po sinasabi ng ilan sa mga nagbalita kung ano man po yung kinamatay nitong si Ricky the Hitman Hatton, mga kababayan. So yan lamang po yung ating nakalap na mga balita, mga kababayan, sa oras na ito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Kung gusto nyo pong subscribe na po kayo and like para po sa araw na ito. At ganun pa man, lagay nyo na po dyan sa comment section yung mga comments po ninyo regarding sa mga nangyari po kahapon, mga kababayan, sa mga laban na naganap. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.